Hello mga kababayan. So guys, sumuko na yung ika-4 sa mga convicted dun sa kaso ng serious illegal detention na sinampa ni Bong Navarro laban kila Cedric Lee, Dennis Cornejo, Simeon Ras, at ang huli nga dito kay Ferdinand Guerrero. So hindi rin siya nakadalo dun sa promulgation o yung pagsasabi ng hatol ng hukuman. Ang nakadalo lang etong si Dennis Cornejo at saka si Simeon Ras. Pero agad din naman sumuko etong si Cedric Lee, no? Tapos natira nga itong si Ferdinand Guerrero. Alam nyo guys, napag-alaman ko na ito palang pag may kaso, no? Tapos yung may promulgation date na, yung sasabihin na ng hukuman yung pag-uhusga niya kung guilty or not guilty. Napakahalaga pala na umattend ang mga accused o yung mga akusado. Kasi, isa to sa pagbabatayan kung sila ay pagbibigyan na mag-appeal ng kaso nila, no? Kasi kung wala pala dun sa promulgation, maaari na mapaso na yung right na mag-appeal tungkol dun sa kaso mo. So guys, pasensya na kasi magayang lalamunan ko, kakainom ng malamig, milk tea at saka yung mga shake kasi napakainit. Ito, nagdusa tuloy yung lalamunan ko. So guys, alam nyo guys, siguro itong si Ferdinand Guerrero, nagdalawang isip siya kung susuko ba siya o hindi. Pero dahil kaya nandiyan ng mga legal advisors, no, para ma-advise ka ng tama, lalo na kung may kaso ka na o na pinoproblema laban sa batas. So dito, na-advisean siguro siya na mas maganda na sumuko na siya, na sa gayon, magamit pa niya yung right to appeal. Alam nyo guys, hanga ako dito kay Simeon Guerrero rin, no? Kahit paano siguro, nagdalawang isip nga siya, ayaw niya na umattend, o gusto na lang niya magtago siguro. Pero at the end, nanaig pa rin sa kanya yung kagustuhan niya na sundin ng batas at umasa na maayos yung kaso niya. At eventually nga, baka kahit paano, maiba ang desisyon, no, sa upper court na. Bawa Court of Appeals, Supreme Court, ayun. So alam nyo guys, napakahirap tanggapin, no. Lalo na itong si itong mga to, kahit paano nakatikim tong sila Cedric Lee, Dennis Cornejo, Simeon Ras, saka si Ferdinand Guerrero, nakatikim to ng karangyaan. Hindi naman sila ganun kahirap. So para sabihin na sila ay makukulong na, no, na na sila, secluded na, hindi na sila kasali sa lipunan, bagkus nasa isang prison cell lang sila, tapos reclusion perpetua pa. Nakakabaliw to guys. Kumbaga mahirap tanggapin, no? Pero siguro by the grace of God, tapos nag-pray sila, nag-decide sila na sumuko. Tapos si Cedric Lee siguro, in-advise niya si Ferdinand Guerrero na mas makabubuti na sumuko na rin. So guys, ang masasabi ko lang, no, mas okay pa itong mga to, si Cedric Lee, Dennis Cornejo, Simeon Ras, Ferdinand Guerrero. Mas mabuti pa to na hinaharap yung kanilang judgment. Halimbawa, nahusgahan sila na makulong, reclusion perpetua, up to 40 years. Kahit paano, nandoon siguro yung pagsisisi, di ba? At napakahirap tanggapin, no, na may iba na yung sitwasyon mo. Mas maganda pa to kaysa kay Bantag at saka kay Kibuloy, na alam naman natin mga guilty, pero mas pinaninindigan pa ang magtago sa batas. Kasi hindi nila maiwanan ni Bantag at saka ni Kibuloy yung karangyaan na nararanasan nila ngayon. Sa totoo lang, sa sarap ng buhay ng dalawa na yan ngayon, ha. Kaya nga guys, sana lang, no, yung batas natin tugisin talaga etong si Kibuloy at saka itong si Bantag para maging patas sa batas. Ang mahihirap at saka yung mayayaman at lalo na yung talagang guilty, no, na mga sumuko, kaysa naman kay Bantag at Kibuloy na
Actually, hindi pa naman naumpisahan yung mga kaso nila. Parang pinapalagay na nila, na-guilty sila, kaya sila nagtatago. So, ayun lang guys, no. Gusto ko lang masabi sa inyo na nakakamangha pa rin ang ginawang pagsuko ni Cedric Lee at saka ni Ferdinand Guerrero dun sa kaso nila na serious illegal detention, na alam naman nila na 40 years silang makukulong. Kumbaga man, napakatapang ng tao na yun para harapin ng ganong sitwasyon, kasi nakakaloka yun guys. So dito na lang ako guys, and sana nga yung ngipin ng batas maabutan din si Kibuloy at si Bantag. Dito na ako guys, and blessings everyone. Bye.